Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Addie. So for today's video, isang kabayan na naman natin ang na-hold sa immigration dahil sa e-travel. Kilala nyo ito kasi na-feature na natin ito sa ating channel before. Ano bang nangyari? Details coming up. Kung regular kayo dito sa channel ko, kilala nyo na ito kasi may incident din na nangyari sa kanya when she was traveling to the Philippines. Yung arrival process niya medyo chaotic kasi nga dahil dun sa pangalan niya. Kasi hindi nag-match sa ID niya. So medyo natagalan siya during her check-in process at umiyak na siya kasi nga bakit ganun daw ka-strict ang Philippines. Now she's going back to the UK. So from United Kingdom siya. She is headed back to the UK at meron na namang aberya. This time, it's e-travel. Madami tayong lesson na makukuha sa pangyayaring ito. Hindi natin ina-upload ang video ito para gatungan siya or i-bash siya, but her situation all the time is very pitiful. Kasi nga siguro, nobody is telling her what to do or she has no resources on what to do with travel requirements when departing the Philippines. And yes, na-hold siya sa immigration during her immigration process. Kasi nga hindi siya nakagawa ng e-travel. So, pinaalis siya sa linya at pinag-fill out siya online for e-travel. Ito yung nangyari sa kanya during immigration process. Guys, pa-immigration na ako. I hope hindi ako maharang na naman dito. Nag-aantay pa ako dito. Kanina pa ako nanginginig. Guys, na-hold na naman ako doon dahil yung i-travel ko na naman. Tapos ito ngayon, nagmamadali ako dahil wala na ako masyadong time magala-gala. Hanapin ko lang ito. Tawag nito 109. Ang hirap umuwi ba ang Pilipinas? Muntik na naman maiwan ng inyong inday, no? Kaya na-hold ko, na-question ako doon sa immigration. Ang hirap pala, lalo na pag late yung airplane, late ang skin kasi hindi ka nila antayin na pag ano ko nga doon pag sign pag login ba yung tawag doon basta sabi nila ma'am buti nakaabot ka, sabi ko oo, nag-taxi na lang ako. Alam niyo magkano yung nabayaran ko sa taxi? 600 pesos. Nangingi siya ng 500 pero 600 yung binigay ko na bayad ako ng e-travel tapos ng immigration. Hindi ko siya easy, hindi siya pa smart lalo na pag first time uwi kagaya ko, ang hirap. Dating dito sa immigration, in-interview ako. Sumablay na naman yung inday, meron na naman akong kulang na hindi ginawa. Kaya yun, nag-antay na naman ako ng ilang mga matagal na naman, kay kailangan ko yung i-process, kailangan kong sign up. May isang babae nga doon, nagalit siya kay bakit daw ganito ganyan. Tapos wala pang signal sometimes. I am bothered by this kasi hindi na siya lumabas ng airport eh. May gumawa ng e-travel niya at nagbayad siya. Dapat ang e-travel is 100% free sa online at kung nasa loob ka na ng airport na gumawa nito at pinagawa mo sa iba, for as long as dun sa help desk kung saan nag-a-assist to do your e-travel, dapat walang bayad yon. Pero narinig nyo naman sa kanya na nagbayad siya ng e-travel. It's a no-no. So, kaya nga ang e-travel may 3 days. Within 3 days or within 72 hours, dapat gawin nyo na ito. Sa bahay pa lang, please, gawin nyo na para hindi kayo ma-hassle katulad ng nangyari kay Kabayan. Gawin nyo na kasi ito po yung duration na binibigay sa inyo kung pauwi man kayo ng Pilipinas or paalis ng Pilipinas as a Philippine passport kasi siya, Philippine passport holder siya as a resident of the UK. So, dala-dala niya yung Philippine passport niya. Kaya siya na-hold sa immigration dahil nga sa e-travel, hindi siya nag-fill out or hindi siya nag-register online. Pero nakakaawa nga kasi nagbayad siya. Kung ganyan ang kalakaran ngayon sa NAIA, dapat bigyang pansin yan kasi yung Philippine government mismo ang nagpo-promote that e-travel is 100% free. Ang Bureau of Immigration ay nagpo-promote din ng e-travel dapat 100% free at i-report sa kanya kung may mga fake websites. Pero kung yan, nagbayad siya na nasa loob siya ng airport, there is something going on. Baka
yung mga staff, pinagkakapirahan din siya, which is very sad. Pero kabayan, para maiwasan ang mga insidenteng yan, please gawin nyo yung mga e-travel ninyo 3 days before you guys depart para walang hassle sa part niyo. Kasi nag-check talaga sila. Kung noon, wala masyadong checking, this time, parang naging consistent na yung pag-check nila talaga ng e-travel. Ito pa yung isang nangyari sa kanya. Galing siyang Cagayan. So, galing siyang Cagayan. Umalis siya ng Cagayan within the day ng international flight niya, which is very risky. So, ito yung nangyari sa kanya. Grabe, 2 hours ang delayed namin. Uy, kailangan pa pumunta ng Terminal 3. Okay, na-delayed kami ng 2 hours dahil sa thunderstorm. Hindi pala pwede mag-move yung airplane. At this is very unexpected. Ako ay kinakabahan na. Ito na nga, dahil 2 hours akong delayed ang aking Cagayan to Manila, ay mayroon na namang unexpected happening, guys. At hindi ko na naman ito inasahan talaga. Ito talagang aking travel, talagang daming experience. Terminal 3 kasi yung next ko na flight. So, kailangan kasi next flight is pa Abu Dhabi. Gutom na ako. Kanina kasi parang 2 hours delayed kami. Na-hold pa kami dun sa plane kay dahil sa lightning, hindi pwede mag-move yung aming airplane. So, ito yung nangyari ngayon. Hindi kami pwedeng makagalaw for a long time. Terminal bus transfer tayo, guys. Magtanong tayo kung saan tayo pupunta. So, terminal bus transfer. Atin na lang itong sundin. Diyos ko, saan man ito papunta na naman? Grabe man ang pagsulay ngayon. Sobrang tagal pa naglabas ng aking bag. Pagka maiwanan ako, 2 hours na lang yung aking shuttle bus daw, Bay 19. Ito na naman, guys. Ito na naman. Madili na naman daw ako. Hindi na daw ako makakaabot. Mag-taxi daw ako. Ayop, merong taxi na mag-stop dito para sa akin. Sabi ng mama doon, hindi na daw ako makakabot. Dapat mag-taxi na lang daw ako. Kanina may nag-taxi. Hindi ako nagsabi na, oo, taxi. Ano ako makasakay ng taxi nito? Lord, ayop merong taxi, Lord. Nagkasakay na ako ng taxi, guys. Pero hindi ko alam kung iwan nito. So, gaya nga ng napanood ninyo, galing siya ng Cagayan. So, yung flight niya, domestic flight, is the same day para sa kanyang international flight. Ang nangyari, yung flight niya from Cagayan to Manila ay na-delay ng 2 hours. So, 2 oras na bawas na yon sa iyong layover sa Manila for your international flight. Pagdating pa talaga niya sa Manila, is gagamit siya ng transit bus. Yung free na transfer, kasi I assume she was at Terminal 2 at papunta siya ng Terminal 3, medyo malayo-layo din yun. So, gagamit siya ng free bus, which is, sa pagkakaalam ko, by schedule yun. Meron namang bus, pero puno, at sinabihan talaga siya na kung mag-a-avail siya sa free bus, malilate talaga siya sa kanyang flight. So, in-advise siya na mag-taxi na lang. Sa mga ganyang pagkakataon, kung isa kayo doon sa mga risk taker that you guys are having your domestic flight and international flight the same day, mag-book na kayo ng Grab. Merong taxi, may white taxi, may yellow taxi, para makapunta na kayo sa airport kung saan yung departure ninyo. On the safer side, kung for example, yung flight nyo is bukas, ngayon pa lang, nasa Manila na kayo the day before. Kung kaya sa bulsa na mag-purchase, kasi bibili lang din kayo ng ticket papunta ng Manila, 1 day advance nyo na yon. Kahit yung later flight yung kukunin nyo, basta makadating kayo sa Manila the day before your flight. Kasi nga, kagaya nung nangyari sa kanya, iika-ika talaga siya na kukuha ng taxi, tapos traffic pa. Buti na lang mabilis magpatakbo yung taxi driver at nakahabol siya sa flight niya sa Terminal 3. And then again, pagdating niya sa Terminal 3, yun nga, na-hold siya sa immigration dahil wala siyang e-travel. Ang dami nating lesson na makukuha sa video ito. Number 1, e-travel is required.
To all arriving passengers, papuntang Pilipinas, magrehistro kayo 3 days before you guys depart. Kailangan nyo mag-create ng account, then mag-register sa e-travel. Kung paalis kayo ng Pilipinas, kung Philippine passport kayo, OFW kayo, tourist visa kayo, permanent resident, green card holder kayo, mga Philippine passport holders kayo, mag-register sa e-travel 3 days before departure galing sa Pilipinas. Gaya ng nangyari sa kanya, na-hold siya sa immigration, matagal siyang na-hold sa immigration. Buti na lang yung flight niya going back to UK kasi parang mag-Abu Dhabi pa siya eh. May layover siya sa Abu Dhabi, then going to United Kingdom. Buti na lang medyo delay yung flight niya. Kasi kung hindi, na-miss niya na naman yung flight niya. So, be very cautious and be very careful when it comes to international flight. Be very mindful sa mga schedule ng flight ninyo. Be very mindful kung anong oras dapat kayo nasa airport na at i-ready lahat ng mga kailangan ninyo para walang hassle. Kita mo yung nangyari kay Kabayan, nakakaawa na minsan may inis ka din kasi nga andyan na yan eh, ang daming resources to know. Hindi lang channel ko. Ang daming resources to know kung ano yung mga travel requirements kung kayo ay paalis ng Pilipinas. And please, kabayan, kung may mga kaibigan kayong uuwi ng Pilipinas at walang kaalam-alam sa e-travel, ipaalam ninyo, i-share ninyo about e-travel kung babiyahe sila ng Pilipinas or kung nasa Pilipinas man sila, i-inform nyo sila na kailangan nilang magrehistro sa e-travel kung Philippine passport holder sila. Kasi kawawa, kapag ikaw ang na-hold, kasi ang immigration, nag-check niyan. Chine-check talaga ng immigration. Gaya nung sa kanya, chinek talaga. At na-hold siya doon kasi wala siyang e-travel. Kaya, iwas hassle kabayan, iwas delay, gawin na ang dapat gawin. Gawin nyo na sa bahay, huwag nyo nang antayin na nasa airport kayo. Huwag nyo nang antayin yung last minute para gumawa ng e-travel. Kaya nga, binibigyan kayo ng 3 days para hindi kayo magaya sa naranasan ni kabayan. So, sana maging lesson ito para sa atin, lalong-lalo na doon sa mga babiyahe na wala pa rin kaalam-alam about e-travel. This is required to all passengers po. So, magrehistro, mag-create ng account. Kasi etong e-travel, ito yung arrival card noon at saka departure card kung paalis kayo ng Pilipinas. So, ginawa na nilang online. Mas advantage nga kasi magagawa nyo siya ahead of time. So, sana hindi ito mangyari sa inyo at sana mas maging handa kayo sa inyong mga future travel plans para walang hassle at walang delay on your trip. So this is our latest travel update. Thank you guys so much for watching. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat. At naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ng Pilipinas ay maging smooth, hassle-free, at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.